araw po, barangay namin isa sa mahirap. Kasi unang-unang nakakahalos namin sa halos nasa pardin ko. Tapos, dumating yung araw na, gabi nung araw hindi ka nang pwedeng binibigyan ng focus ng budget ng barangay. Kasi doon pa tumawag sa bayan ng tao. Kaya malaki dito may improvement sa Lupuyan. May budget kami sa rin. Nalalaman namin yung pangailangan ng tao. Kung ano yung important. Ako po si Kagawad Landicho. 59 ang guna. Din ko magsasaka. Minsan po yung mga iba construction dito po sa mga dinidevelop dito sa aming lugar. Meron din po namang mga kailang-ilang nasa ibang bansa yung kanilang mga magulang. Malayo po kasi kami parang dulo na ng barangay ng Nasugbo pagpupunta ng Batangas. Nakabibig. Ano po ang mga barangay po? Barangay Aga, ang pinakamalapit. Palagi po namin madalas na problema ay yung mga paghahagis ng kalakal. Pangunahin po yung mga nasa parking Balagtag, yung mga sa sitio na ang kanilang hanap po yung magsaka. Pag ganitong tagulan lalo pa, napakalayo ng kanilang pinaghahapon ng kalakal. Minsan pag tagulan yung kabayo, hindi makadaan. Kaya minsan yung kalakal sila nabubulot, hindi madala ng talon. Una po yung yung pupunod ang bulkan. Tapos pangalawa po, yung pandemic. Pero ang tunay po yan, talagang halos taon-taon, pinaproblema namin yung ganitong tagulan. Tagulan po? Opo. At nga po nang malayo yung ibang sitio namin na kami po ulit magsana. Hindi po nila malabas ng kalakal nila. Ano ang mga pangunahing kakulangan na nais mabigyan ng solusyon para po sa barangay? Una po daan. Daan po? Para po sa mga paglalabas ng kalakal. Opo. Pangalawa po, yung aming pumpa tubig. Kulang po kami sa timbakan ng tubig. Okay po. Pangalawa, yung aming eskwelahan. Opo. Ito po na yung aming room ng aming school. Kasi napakarami dito napasok ng high school. Ano po ang magiging epekto nito sa pamumuhay ninyo at mga kababayan po? Ang malaki po. Kasi unang-una nga po, ulitin ko lagi yung kalakal. Lagi po kami nakato kasi yung kami yung magsasaka. Okay po. Sa halip muna yung bayad nila paglalabas ng kalakal ay 100 piso lang per sako ng akot ng kabayo. Pag ganitong tag-ulan, halos dapat ng 300 para lang may labas na sila ng palengke. Halos wala nang natitira doon sa magsasaka pag naibenta yung kanilang produkto. Naisagawa po yung mga proyektong iminungkahi po ninyo, yung patubig, eskwelahan, tsaka daan, ay ano po kaya ang magiging pagbabago po na mararanasan po ng inyo po mga kabarangay? Sa tingin ko napakalaki. Kasi unang-una po yung kung binabalak natin lagyan ng kalsada, maabot po siya ng sasakyan. Yung bayad binabayad po nila na pinakamura na 100 piso per sako ng kanilang pangalakal, baka po maging 50 na lamang. Tapos pag tag-ulan, walang problema. Kasi may lalabas po ng kalakal. Tapos sa patubig naman, ay malaking bagay kasi yung aming deep well, wala kaming istaka ng tubig. Tapos sa eskwelahan naman namin, ay di yung aming mga tao, mga bata nag-aaral, hindi yung siksikan sa kwarto. Hindi tubay-tubay ng mga. Ano mga pinapangarap mo para sa barangay? Ayun nga po na lalo pa kung mapalago po yung kabuhayan po ng barangay. Tapos po yung siyempre pa yung sa kalsada po talaga yung pinaka